Ano ang pinagkaiba ng second coming of Jesus Christ sa end of the world? Sa videong ito malalaman natin kung ano ang ibig sabihin at pinagkaiba ng second coming of Jesus Christ at end of the world. Maraming nagsasabi ang katapusan ng mundo o end of the world ay malapit na daw at kung minsan ay inuugnay ito sa second coming ng ating Panginoong Hesus. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng dalawang ito? Kung Biblia po ang ating pagbabasehan at talaga naman na dito tayo magbabase dahil ito lamang ang katotohanan. Dito malalaman natin ang malaking pinagkaiba ng dalawang ito. So ano nga ba ang ibig sabihin ng second coming of Jesus Christ o yung tinatawag natin na blessed hope? Ang second coming ay may dalawang phase. Una, ang rapture at pangalawa, ang tinatawag na revelation. Sa second coming po ng ating Panginoong Hesus ay mauuna po ang rapture. Ayon po sa mga pag-aaral ng mga Bible scholar at pag-aaral din natin ay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus mangyayari ang rapture bago ang tinatawag na The Great Tribulation o 7 Years Tribulation na kung saan maghahari ang Antikristo. Sa rapture na ito ay imimit natin ang ating Panginoong Hesus sa himpapawid. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 18. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa lapaap kasama ang mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Napakalinaw na sa rapture ay sasalubungin tayo ng Panginoong Hesus sa himpapawid. Mauuna ang mga namatay kay Kristo at susunod ang mga buhay na mananampalataya. Ano nga ba ang himpapawid na tinutukoy dito? Ayon sa mga pag-aaral, ito ay ang tinatawag na atmospheric heaven na kung saan naroon ang mga bituin. Dito natin sasalubungin ang ating Panginoong Hesus. So ano po ang gagawin natin doon? Doon ay mangyayari ang tinatawag na Bema Judgment o Judgment Seat of Christ. Ayon sa pag-aaral, ito po ay ang paghuhukom sa mga mabubuting ginawa ng mga believers lalong-lalo na sa motibo ng pagtulong. Pagkatapos nito ay yung tinatawag naman na wedding banquet ng Church at Panginoong Hesus. Mangyayari ito ng 7 taon sa itaas at habang may nagaganap na Bema Judgment at wedding banquet sa himpapawid ay magaganap na rin ang tinatawag na 7 Years Tribulation dito sa mundo na siyang lilitaw ang Antikristo. Ang pangalawang phase ng second coming ay ang tinatawag na revelation na kung saan pababa ang Panginoong Hesus. Acts chapter 1 verse 11. Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Dito sa pagbaba ng Panginoong Hesus ay sa pagtatapos ng 7 Years Tribulation na kung saan bababa ang Panginoong Hesus kasama ang mga believers na kasali sa wedding banquet at wawakasan na ng Panginoong Hesus ang paghahari ng Antikristo. Jude chapter 1 verse 14 to 15. Si Enoch na ikapitong salinlahi mula kay Adan ay naghayag ng salita ng Diyos sa kanila. Sinabi niya, narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang libu-libong banal. Ito ay upang silang lahat ay kanyang hatulan at sumbatan ang lahat ng mga hindi makadiyos na kasama nila, kasama ang mga gawa na ginawa nila sa hindi makadiyos na paraan at ang mga mapanglait sa salita na sinasabi laban sa kanya ng mga makasalanan na mga hindi makadiyos.
Ayon sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos, sinasabi dito na sa pagbaba ng ating Panginoong Hesus ay kasama niya ang mga libu-libong banal o yung tinatawag na mga mananampalataya na nakasama sa wedding banquet. At dito wawakasan na ng ating Panginoong Hesus ang paghahari ng Antikristo kasama ng mga alipores nito. Ang pagbaba ng ating Panginoong Hesus na ito ay ang tinatawag na revelation. Tinatawag itong revelation kasi i-reveal na ng ating Panginoong Hesus ang kanyang sarili sa lahat ng tao na natira sa rapture. Bago ang tinatawag na end of the world, mangyayari muna ang tinatawag na the millennial reign of Jesus Christ. Ito ang tinatawag na paghahari ng ating Panginoong Hesus ng 1,000 taon. Ayon sa pag-aaral, ito ay literal na paghahari ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga na-rapture. Revelation chapter 20 verse 6, mapalad at lubos na pinagpala ang mga nakasama sa unang pagbuhay sa mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos din nito ay mayroon pang tinatawag na final judgment. Dito mabubuksan ang Book of Life. Ang paghuhukom na ito ay para sa mga makasalanan at sa mga bulaang propeta, ang mga fallen angels at mga demonyo. May video po ako patungkol dito. Ilalagay ko na lang po sa description box at sa comment section yung link ng mga video na may kinalaman dito. Ang panghuli ay ang tinatawag na end times o end of the world. Ang end times o end of the world ay mangyayari pagkatapos ng 1,000 taon ng ating Panginoong Hesus dito sa mundo. Ang tinatawag na end of the world ay dito magugunaw na ang mundo. 2 Peter chapter 3 verses 10 to 13. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng magnanakaw sa gabi. Sa araw na iyon ang kalangitan ay mapaparam na may malakas na ugong. Ang lahat ng mga sangkap na bumubuo ng sanlibutan ay masusunog at mawawasak. Ang lupa at ang mga bagay na ginawa na naroroon ay matutunaw. Yamang ang lahat ng bagay na ito ay mawawasak. Ano ngang pagkatao ang nararapat sa inyo? Dapat kayong mamuhay sa kabanalan at pagkamakadiyos. Hintayin ninyo at madaliin ang pagdating ng araw ng Diyos. Sa araw na iyon ang langit ay masusunog at mawawasak. Ang lahat ng mga sangkap na bumubuo ng sanlibutan ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, tayo ay naghihintay ng bagong langit at bagong lupa. Ang katuwiran ay mananaan doon. Maliwanag na sa end of the world ay totally na mawawala at magugunaw, pero ito ay mapapalitan ng bago. Ito ang tinatawag na the new heaven and the new earth. Revelation chapter 21 verse 1. Pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit, galing sa Diyos. Ang salitang bago ay galing sa salitang Grego na kainos, na ang ibig sabihin ay brand new, new in quality, at unused. So ibig sabihin talagang bagong-bago ang susunod na bagong langit at bagong lupa. Revelation chapter 21 verses 2 to 4. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tignan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay.